Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa ating lahat, sa ating pinakamagandang PIC Amorsula Estiko, sa ating mga piling matatalinong burado na walang iba kung hindi si Ginoong Haser Rajamuda at si Ginoong Nuruddin Rajamuda. Bago po natin simulan ang ating debate, tatawagin ko si Kim Mapitayan para sa kanyang panalangin. Kim? وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. Maraming salamat. Ngayon ay tatawagin ko naman si Binibining Normina Sarikaya bilang tagapamagitan ng dalawang magdidebate tungkol sa ating debatehan tungkol sa ang epekto ng paggamit ng cellphone sa mga mag-aaral. Sa kabilang panig, para sa kanila ay tama o nakakabuti. Pero sa kabilang panig naman, para sa kanila, ang paggamit ng cellphone ay namasama sa kanilang pag-aaral. Ngayong hapon, tunghayan po natin kung ano nga ba ang totoo, kung ito ba ay nakakabuti o ito ba ay nakakasama. Normina? Sa ating kagalang-galang at mabait na punong guro ng paralang ito, Ginang Amorsula Estiko, ma'am. Sa ating mga urado, sa dalawang panig na mag-aarap sa debateng ito at sa mga kapwa kong mag-aaral, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh at magandang hapon sa inyong lahat. Naririto tayo ngayong hapon upang pakinggan ang pagdidebatehan ng dalawang panig ng mga mag-aaral. Ang epekto ng paggamit ng cellphone, mabuti ba o masama? Sa ating henerasyon ngayon, ang isang mahalagang kagamitan sa nanadiscovery ay ang cellphone. Alam natin ang kahalagahan sa ating buhay ng paggamit ng cellphone. Marami sa atin ngayon ang mayroon ng sariling cellphone, kahit bata man na matanda ay marunong nang gumamit nito. Marahil na itatanong din natin sa ating sarili kung mabuti ba o masama ang epekto ng paggamit ng cellphone ng mga mag-aaral. Ngayong hapon ay malalaman natin ang mga kasagutan sa mga tanong na iyan. Bago natin simulan ang pagtatalunan ng dalawang panig, nais ko munang ipakilala ang dalawang magkatunggali. Ang una ay ang panig na naniniwalang mabuti ang epekto ng paggamit ng cellphone. Maaari kayong tumayo at ipakilala ang inyong sarili. Magandang umaga sa inyong lahat na naririto ngayon. Nais ko pong ipakilala sa inyo ang aking sarili at ang aking mga kasama na naniniwala mabuti ang epekto ng paggamit ng cellphone sa aming mga mag-aaral. Ako po si Aisy Rajamuda at sila ang aking mga kapanig. Julila Yasmin Pico, Nurjana Sultan, Nurbina Dumaraya, Julila Magdara at Rayhana Buniga. Maraming salamat po. At ang pangalawa, naniniwala ang masama ang epekto ng paggamit ng cellphone, maaari kayong tumayo at ipakilala ang inyong sarili. Magandang hapon sa lahat. Kami naman po ang panig na naniniwala na masama ang epekto ng paggamit ng cellphone sa aming mga mag-aaral. Ako po si Suhaila Tico.
At sila naman po ang aking mga kapanig. Nursana Magalabo, Nervaisa Talib, Julayka Di Maaya, Munayda Mandikayan, at Sanaira Gabasaran. Maraming salamat po. Maraming salamat mga mag-aaral. Mahalaga ang pagtatalunan ngayong hapon. Kaya hiling ko na sana ang bawat mag-aaral na naririto ngayon ay makinig ng mabuti upang sa gayon ay mapagtanto at mapagnilay-nilay ng bawat isa sa atin kung mabuti ba o masama ang epekto ng paggamit ng cellphone ng mga mag-aaral. Ang unang panig na bibigyan natin ng oras na magsalita ay ang panig na naniniwalang mabuti ang epekto ng paggamit ng cellphone upang ipahayag ang kanilang katwiran. Pagkatapos naman ang katwiran na naniniwalang masama ang epekto ng paggamit ng cellphone. Ako ay naniniwala na ang pagkakaroon ng cellphone bilang mag-aaral sa elementarya ay magkakatulong sa atin dahil kapag may mga emergency, madali tayo makontak ng ating mga magulang. Kung tayo ay mayroong cellphone sa school, madali lang tayo makasaliksik sa ating mga takdang aralin o maging sa ating araw-araw na aralin sa pamamagitan ng internet. Para sa akin, bilang isang mag-aaral ng elementarya, importante po ang cellphone para magamit ko bilang isang dictionary at maging calculator. May mga bagong modelo ng cellphone ngayon na mayroong GPS transmitter kung saan kahit saan tayo ay pwede tayo mamonitor ng ating mga magulang at mga guro kung tayo ay mawala. Ako ay naniniwala na ang paggamit ng cellphone sa aming kabataan sa elementarya ay nakakabuti sapagkat sa modern world na tayo. Kung saan dapat natin sanayin ang ating mga sarili sa paggamit ng teknolohiya. Ang paggamit ng cellphone sa elementarya ay nakakabuti sapagkat ito ay natututo tayo ng mga bokabularyo at gramatika. Ako po ay hindi sangayon sa aming mga mag-aaral sa aming elementarya sapagkat kapag gumagamit kami ng cellphone ay nadidistract ang aming mga classmates tulad ng text at tawag. Ang paggamit po ng cellphone ang nakakatakot sa aming kabataang nag-aaral sa elementarya dahil isa ito sa target ng mga magnanakaw at holdapper. Ang sabi ko rin, nakakatulong ito sa pag-aaral. Pero para sa amin, ito ay nakakasama dahil iniba natin ang spelling pag nagtitext tayo. Isa pang di kabutihan ng cellphone sa ating elementarya ay kung minsan may nakikita tayong mga larawan na bawal sa edad natin at mga pornography. Hindi kami sangayon sa paggamit ng cellphone kasi dagdag gasto sa aming mga magulang at saka mawala yung concentration sa aming pag-aaral dahil sa mga games nito. Para sa amin, ang cellphone ay di gaano
nasira niya kami sa laging paggamit nito, tulad ng pag-text at pagtawag ng ibang mga kamag-aral. Maraming salamat sa dalawang magkatunggali sa paglalahad ng kanilang mga paniniwala at katwiran. Ngayon naman ay binibigyan natin ng pagkakataon ang bawat panig na magtatanong sa kanilang katunggali. Binibigyan sila ng tag-2 minuto para sagutin ang mga tanong. Maaari silang pumili kung sino ang sasagot sa kanilang tanong. Kung hindi ito masagot ng maayos ng kasamahan, maaaring tulungan at dagdagan ang kanyang sagot. Maaari rin itong kontrahin ang pahayag ng kanyang katunggali. Ngayon, ang unang magtatanong ay ang panig na mabuti ang epekto ng paggamit ng cellphone ng mga mag-aaral at sasagutin naman ito ng panig na naniniwalang masama ang epekto ng paggamit ng cellphone at pag nasagot nila, sila naman ang magtatanong. Ang aking katanungan ay bakit maraming mag-aaral mula sa elementarya ang gumagamit ng cellphone kung wala itong mabuting maidudulot? Tama, maraming gumagamit ng cellphone sa kasalukuyan mula sa elementarya, pero madami din ang mga kabataan ang hindi pumapasok sa klase dahilan sa paggamit ng cellphone. Sa dami ng mga gumagamit ng cellphone, marami ding mga bata ngayon ang hindi mag-spelling dahil lamang sa cellphone. Kung mabuti ang naidudulot ng cellphone sa ating mga kabataan, bakit maraming mga bata na hindi marunong mag-spelling at puro na lang laro sa tuwing klase dahilan ng pagkabagsak sa aralin? Dahil ang mga batang yan ay ginagamit ng tama yung cellphone, dapat pagkatapos lamang ng klase gamitin ang cellphone para hindi makadisturbo sa klase. Ngayon ay napakinggan natin ang opinyon ng bawat panig kung saan mas matimbang ang mabuti ang epekto ng paggamit ng cellphone at masama ang epekto ng paggamit ng cellphone. Bawat panig ay may kanya-kanyang paniniwala at paninindigan sa kanyang salita. Ayon sa kabilang panig, mabuti daw ang epekto ng paggamit ng cellphone ng mga mag-aaral dahil minsan may mga emergency na nangyayari at madali lang sila makontak ng kanilang mga magulang. Naging madali na rin sa kanila ang pananaliksik sa internet sa tulong ng kanilang mga cellphone na pwedeng maka-internet kahit free data lang ang gamit nila. Natuto rin sila dito ng tamang bokabularyo. Sa kabilang panig naman, masama daw ang epekto ng paggamit ng cellphone dahil ito minsan ang dahilan ng pagkabagsak sa klase, lalo na pag naging addict na sila sa mga games. Nanganganib din ang buhay nila sa mga hold-upper na target ng mga magagandang cellphone. Sa puntong ito, ay pakinggan natin ang ating mga hurado kung ano ang masasabi nila sa paksang ito. Hinihiling ko si Sir Ansarin para sa kanyang komentaryo at susundan naman ni Sir Nuruddin Gajamuda at pagkatapos ay ang ating mahal na punong guro Mama Morsala Istico. Okay, magandang hapon sa lahat.
gusto kong congratulate ang mga partisipante sa debating ito tungkol sa epekto ng paggamit ng cellphone sa mga mag-aaral. Kung ito ba ay nakakabuti or nakakasama. So useless, base sa inyong mga opinion, ang paggamit ng cellphone, lalong-lalo na sa elementarya, ay makakatulong ito sa atin. Bakit? Kasi mayroong mga diksyonaryo at mga calculator kung saan magamit natin sa ating pag-aaral. Pero, ang paggamit din ng cellphone ay maaari din makabuti kung gamitin natin sa hindi maganda. Halimbawa, sa panahon ng klase ay nagkakaroon kayo ng laro sa mga application kung saan maaaring ma-distract ang inyong pag-aaral. Or mayroon magtatawag at magtitik sa inyo sa panahon ng klase na maaari din maka-istorbo sa inyong mga classmates. Gayunpaman, ang paggamit ng cellphone ay maaaring makabuti kung gamitin ito sa mabuti at maaari naman makasama kung gamitin ito sa hindi mabuti. Kaya yan lang po, congratulations po sa inyong lahat. Okay, maraming salamat, sir. Napakaganda na napili ng inyong advisor na topic sa debate nito. Kung saan itong topic na ito yung kasalukuyan na nangyayari sa ating komunidad o sa paaralan. Ang epekto ba ng paggamit ng cellphone ng mga mag-aaral ay nakakabuti o nakasasama sa mga mag-aaral. Bilang isa sa inyong mga hurado ngayong hapon na ito, kung ako ang tatanungin, ang cellphone ay maaaring may mabuting na idudulot para sa inyong mga mag-aaral. Pero, halos karamihan na naidudulot nito o epekto nito sa mga mag-aaral sa elementarya ay nakakasama. So, hindi po ako sa ngayon na maggamit kung ako yung tatanungin ang mga mag-aaral sa elementarya ng cellphone. Bakit? Ayon sa isang pahayagan na bago lamang inilabas, 50% na dahilan ng pagbagsak ng isang mag-aaral, hindi lang sa elementarya, kundi sa kolehiyo, sa high school ay ang paggamit ng cellphone. Bakit? Kasi karamihan sa mag-aaral, instead na gamitin nila ang kanilang mga cellphone sa kanilang pag-aaral, ginagamit nila ito sa kasamaan. Kagaya na lang ng hindi sila pumapasok sa klase, pre-med klase, kasi andun sila sa mga games. Pangalawa, kung bakit hindi ako sa ngayon, tama yung sinabi ng isa sa mga mag-aaral kanina, nagdagdag gasto ito sa mga mag-aaral at sa mga magulang. Bakit? Kung bibigyan kayo ng mga allowance, instead na pambili nyo ng mga project, ginagawa ninyo itong pang-load, kung saan walang mabuting na idudulot sa inyo. So hanggang doon na lang po, maraming salamat. Magandang hapon sa lahat. Maraming salamat sa mga mag-aaral na sumali sa class debate. So, ang pinag-uusapan ninyo ngayon ay ang paggamit ng cellphone, kung ito ba ay nakakabuti o nakakasama. Para sa akin, hindi ako sangayon sa paggamit ng cellphone ng mga elementarya. Bawat panig sa inyo ay may tamang katuwiran. Ngunit para sa akin, hindi ako sumasang-ayon sa paggamit ng cellphone para sa inyong mga edad. Maaari kayong gumamit, pero nasa tamang
gabay ng inyong mga magulang sa bahay. Hindi ako sumasang-ayon na magdala ng cellphone sa paaralan. So yun lang aking masasabi. Maraming salamat sa inyo lahat. Maraming salamat sa ating mahal na hurado, Sir Hazel Rajamuda at Sir Norodin Rajamuda. Sa pagkakataong ito, ipinaubaya ko ang mikropono sa ating mahal na advisor, Ma'am Loida T. Magampang, para sa kanyang pangwakas na pananalita. Maraming salamat. Narinig po natin ang bawat pahayag ng ating mga piling hurado at saka ang ating PIC. Yun po ang kanilang mga kuro-kuro tungkol sa ating gidibatihan. Narinig din po natin ang idea ng mga bata tungkol sa ating gidibatihan, ang arkitekto ng paggamit ng cellphone at saka kung nakakabuti ba ito, nakakasama. Narinig po natin lahat ang kanilang mga pasya. Para po sa akin ay ang cellphone po ay sang-ayon po ako kasi meron din po ito na itutulong. Subalit, gaya ng sinabi ni Ma'am Amor Sulatico, kailangan po ng guidance ng magulang. Hindi sa lahat ng oras, hawak din ng bata. Sa halip na nagapiyaso pa siya, doon na lang siya nakahawak sa cellphone. Kaya pwede po gamitin ang cellphone sa mga emergency cases lang. Or halimbawa, hawakan mo lang yung cellphone mo kung alas 12 na or kung hapon na. Uwian na ng hapon. Hindi na nagaklase kayo, nakahawak ka ng cellphone. Sa muli po, maraming salamat sa aking mga hurado. Sa dalawang hurado, mga gwapong hurado, matatalino po ang kanilang ideya. Si Sir Norodin Rajamuda, si Sir Hazel Rajamuda, ang kanilang magagaling na opinion at lalong-lalo na sa aming pinakamagandang PIC, pinakamabait, pinakamabuti, Mama Morsola Tico, sa mga kapwa kong teacher na nagtulong maging cameraman sa music, si Sir Ansari, saka si Sir Ma'am Che, si Ma'am Norani, maraming salamat po sa inyong lahat. Mga bata, maraming salamat din sa inyong kooperasyon. Mabuhay po kayong lahat. Mabuhay tayong lahat.